Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Pakinggan lang po natin itong mga latest na survey nila, BBM at saka ni ni BP Sara, mga kababayan. Negative 3 po ang ating presidente, ang bangag na presidenteng ito, mga kababayan. So, bago natin tuligsayin ang mga salot sa lipunan ito, patikusin natin ang lahat ng mga kawatan sa gobyernong ito, mga switik, mga anak ni Satanas, mga demonyo, walang ibang iniisip kung hindi ubusin ang pera ng bayan, mga kababayan. Hanggang ngayon, di pa napapasa ang budget at gusto daw mag-reenactment na lang ng budget. Pero alam naman natin lahat na yung budget ng 2025, ang grabe po ang corruption doon, trillion po ang naging corruption doon, mga kababayan. Ayon mismo sa ICI yan. Pero ngayon, gusto nilang i-react muna kasi nga hindi pa napaprubahan pa yung budget sa BICAM, mga kababayan. So pakinggan lang po muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing to the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 bangag, Marcos bangag. Yan po yung favorite song ng ating kagalang-galang na presidente. So pakinggan lang po natin itong report nila GMA7 regarding po sa report naman ng bagong net satisfies rating ng dalawang matataas na opisyal ng gobyerno, mga kababayan. Kaya pa kaya umahon ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan? Pakinggan lang po natin si Vicky Morales. 3 ang net trust rating o tiwala ng mga Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos base po sa pinakahuling survey ng SWS. Tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ang paliwanag ng kumpanyang nagkomisyon sa survey sa pagtutok ni Darlene Kai. Sumadsad sa negative 3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS nitong Nobyembre. Mas mababa yan sa positive 7 net trust rating noong Setyembre at sa positive 18 noong Hunyo. Bagamat may 38% na may malaking tiwala sa Pangulo, nahila yan ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Ang survey na kinomisyon ng Strat-Based Consultancy ay isinagawa noong November 24 to 30. Sabi ng Strat-Based Consultancy, panahon niya ng matinding pagbatikos ng publiko sa kontrobersiya sa flood control projects, partikular ang malawakang kilos protesta laban sa katiwalian noong November 30. Corruption is at the top of mind ng ating tao. Araw-araw pinag-uusapan, galit ang tao at humihingi ng may panagutin ng Pangulo, and it's towards the end of December, wala pang pinananagot. And that captured, I feel, the frustrations ng tao on this issue of corruption. Sabi ni Strat-Based Group founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng trust rating ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pinangako ng ating Pangulo na may mananagot. Remember na siya ang nag-umpisa nitong issue ng flood control. Tama nga naman, no? Nakakahiya. Sabi nga niya, mahiya naman kayo. Nakakahiya. Tama po yun, sabi nito, nakakaya. Sabi kasi ni BBM yan sa zona niya, mga kababayan. Pero alam naman po natin lahat kung sino ang nagyabang nito, ng lahat ng ito, noong 2024, mga kababayan. Siya mismo, 5,500 na flood control ang tapos na at marami pang gagawin di umano doon sa kanyang zona noong 2024. Magkos, ang sumingil sa kanya hindi na po ang taong bayan, ang Panginoong Diyos na po ang sumingil sa kanya. After 2 days nung nagsona siya, binaha ang Metro Manila. Anong sabi ng ating kagalang-galang na presidente? Na overwhelm lang ang nabangga ng barko ang ating flood control.
Doon pa lang, mga kababayan, dapat nag-imbestiga na siya. Bakit dumating pa ang 2025, saka lang siya nag-imbestiga, mga kababayan? Doon pa lang talagang lutang na po ito sa kasakiman sa kanyang pagdudroga itong ating presidente, mga kababayan. Ayon mismo kay Amy Marcos yan, mga kababayan. Kasi kung talagang matinong leader ito, noong 2024 pa lang, pinaimbestigahan niya na kaagad yan. Kasi alam niya naman po na walang flood control noong panahon na yun, mga kababayan. Yun po ang katotohanan nito. Tapos ngayon, noong 2025, ang sabi niya, mahiya naman kayo. Dapat mahiya tayong lahat sa bayan. Kasama dapat siya, mga kababayan. Bakit? Siya ang nagbulgar nito lahat, nagyabang sa buong bansa na marami silang natapos, ay yet, puro ghost project at substandard pala, mga kababayan, ang ginawa nila. Di ba po? Kasi nakakahiyaw talaga na mayroon tayong presidente na kayang paikutin ng kanyang pinamumunuan. Yun po. Hindi natin alam kung nagpapaikot ba sa kanila, sa kanya, si Martin Romualdez, si Saldico, o yung nasa Senate President, o sino pa man ang nakapaligid sa kanya. Ang balita ko, di umano, ang naging presidente natin dito ay Araneta, mga kababayan. Yun ang nagpapaikot sa kanya dito. Kasi bakit? Ang daming anomalya na binulgar si Saldico regarding dyan sa flood control na yan. At sa mga smuggling ng bigas, asukal at sibuyas. Sino po ang may hawak ng smuggling? Di ba? Ayon kay Saldico, di umano ay Araneta. Di ba po? Tuloy lang natin itong report na ito ni Vicky Morales, mga kababayan. At nakalulungkot habang nahihirapan ng taong bayan. Pero meron na bang napanagot? Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng negative net trust rating ang Pangulo. Noong Marso hanggang Mayo, nakakuha na rin siya ng negative rating. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo ukol sa resulta ng survey. Samantala, nagtala naman ng positive 31 net trust rating si Vice President Sara Duterte sa kaparehong survey. 56% ang nagsabing may malaking tiwala sila kay Duterte, habang 26% ang nagsabing may maliit silang tiwala sa kanya. Ang net trust rating ni Duterte noong Nobyembre, mas mataas ng 6 na puntos sa nakuha niya noong Setyembre. Sabi ni Manhit, nang isinagawa ang survey ay hindi pa raw isinasampa noon ng reklamong plunder at iba pa laban kay Duterte sa Office of the Ombudsman. Matatandaang nitong Disyembre inihain niya ng ilang civil society groups. Maaari pa raw makaapekto sa opinyon ng publiko kung may susunod bang legal actions na sangkot si Duterte. Hindi na pag-uusapan ngayon yung issue laban sa... Ito naman po kay BP Sara, kahit anong gurgur nilang ginawa dito, mga kababayan, patuloy pa rin tumataas pa ang trust rating ni BP Sara. Bakit? Alam naman po natin kung paano siya gurgurin ng mga kalaban niya. Makakaliwang grupo, nila BBM, kaliwat kanang isinasampa ng kaso. Mayroon pa silang tawag dito si Madriaga. Marami daw kabit si BP Sara. Lahat sinabi na nila sa publiko. Nandiyan si Trillanes, walang humpay ang paninira sa mga Duterte. Pero hindi alam nila na hindi nila kayang pasinungalingan ang tapat na pagsiservisyo ni BP Sara, mga kababayan. Siya na yung pinakababang budget sa sangay ng gobyernong ito, anyet nagagawa pa niya lahat ang trabaho ng maayos sa bayang ito, mga kababayan. Pero ito, sila BBM, bilyon-bilyon ng pera na ninanakaw sa bayang ito, kaya pa bang mamumuno ng isang presidente na negative 3? Hintayin pa ba natin negative 0 yan, mga kababayan? Yun po ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, kung paano nila gurgurin si BP Sara noong 2024 hanggang ngayon walang humpay ng panggugurgur. Hanggang sa napadala na lang ang Duterte doon sa Netherlands, si PRRD. Pero alam naman nila lahat na yung pagpadala nila kay PRRD ang malaking nakaapekto sa kanila. Alam nila lahat yan po, mga kami. Kaya ngayon nananatili pa rin ang tiwala ng taong bayan kay BP Sara, mga kababayan. Yan po ang buong katotohanan dyan, mga kababayan. Tuloy lang po natin sila, mga kababayan, si Manhit.
Vice Presidente. Tandaan natin ay this is the end of November at may nag-file ng kaso sa kanya I think 2 weeks ago. So hindi na-capture, di ba? May nag-file sa ombudsman. So, nung mga panahong nagsasurvey, ang nasa taas ng pananaw ng taong bayan ay yung malaking mga rally, mobilisasyon. Ang hinihingi ay may panagutin tungkol sa flood control. Malayo sa isyong itong ating Vice Pangulo. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuha ang pahayag ng Vice Presidente ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Yan mga kababayan. Kasi nga po, ang tingin po talaga nila kay BP Sara, siya daw po, kahit ano pong gawin nila, alam naman po natin na walang kapangyarihan ang ombudsman na kasuhan ng plunder si BP Sara sa ngayon mga kababayan. Bakit? Si BP Sara po kasi impeachable offense yan. Nasa batas po ng ombudsman yan na makakasuhan lang si BP Sara ng ombudsman pag na-impeach na siya ng tuluyan ng Senado, mga kababayan. Pero alam nating lahat na si BP Sara, hindi talaga siya kayang kasuhan ngayon ng plunder ng ombudsman hanggat hindi siya napapa-impeach sa Senado. Saka lang siya pag na-impeach si BP Sara, saka lang siya kakasuhan ng plunder para tuluyan na siyang hindi makatakbo sa 2028, mga kababayan. Kasi yun po talaga ang goal nila. Takot na takot po sila na babalik ang isang Duterte sa palasyo. Bakit? Kasi magugutom na naman po ang kanilang kaban ng bayan, mga kababayan. Kasi once na Duterte na naman po ang mauupo, mawawala na po ang mga kawatan sa gobyernong ito. At sinisigurado ko, uunahin lahat yan ni BP Sara. Yan dapat. Kasi hanggang ngayon, ang presidente natin, nangako siya, Pasko, may ipapakukulong na malalaking tao, pero sino lang ang nakulong? Si Vizcaya lang. Hindi ka kaya nahihiya dyan, Mr. President, nang kaya mo lang ipakulong ay dati mo pang tao ito. Pinatakbo mo ito ng mayor sa Pasig. And yet, sigurado, nag-donate ito ng bilyon-bilyong pera sa kampanya mo. Pero natalo, ngayon, sila ngayon ang At ang balita namin, ayon kay Magalong, doon sa Ilocos Norte, ang daming project ninyo doon, bilyon-bilyon din, na wala namang nakikitang proyekto, mga kababayan. Kaya wag ko tayong padaya ngayon sa gobyernong ito, na walang ibang ginawa kung hindi gurgurin ang mga Duterte kung ano-ano mga anomalyang sinasabi ni kay BP Sara na si BP Sara di umano tumatanggap ng pera ng Pogo at kabit ng isang drug lord, kabit ng isang basketballista, ang ninyet, puro lang sila daldal, puro lang sila ganun. Pero katulad nga nang nag-file ng kaso ng plunder na yung pare, pinamumuna ni Padre Villanueva na isa ring adik, aminado siya mismo sa kanyang hearing doon sa Senado, pero yung pang may kaya na magpasa ng na adik na magkaso ng plunder sa isang presidente na nagtrabaho naman ng maayos sa gobyernong ito, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot sa atin, mga kababayan. Kasi sila Trillanes, Villanueva, mga Padre Villanueva na yan, wala talagang binabanggit tungkol dyan sa flood control na yan, mga kababayan. Tahimik sila ang lahat, mga kababayan. O alam naman natin, ang ICI, nagre-resign na lahat ang mga tao doon, ng mga commissioner na hinire ni PBBM. Pero ano nangyari? Wala man na silang napakulong. Puro pangako sila kasi alam naman po nila na puro yabang lang yun, na hindi talaga kaya ipakulong. Kasi may due process yan, mga kababayan. Bibigyan mo ng pagkakataon yung kabilang panig. Hindi lang panig ng gobyerno ang pakikinggan mo rito, mga kababayan. Yun po. Kaya nga, BP Sara, sana matuloy-tuloy ang trust rating mo. Marami talagang tao, milyon-milyon pa nagtitiwala sa mga Duterte, ma'am. Kaya talagang tatagan mo lang po ang kinakatatayuan mo ngayon dyan. Nandito lang kami sa likod po ninyo, mga kababayan. Okay po, hanggang dito na lang po muna ako. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.